Naku po mga kababayan, matinding announcement ni VP Sara Duterte sa pagpunta niya dyan sa London. Kasi may kumakalat na video ngayon na sabi niya, uuwi na daw si former President Duterte. Naku po mga kababayan, maraming magagalit dito. Lalo na to mga pinklawan, lalo na yung mga nagpadala dyan kay Tatay Digong sa ICC. So pakinggan po natin lahat itong pahayag ni VP Sara Duterte. At talagang marami pong natuwa at maraming nababasa nating mga good comments na talagang ikinatuwa ng mga kababayan natin. Kasi nga matagal-tagal na rin pong nakakulong dyan si former President Duterte dyan sa ICC. At alam natin na galit din itong Amerika at gustong buwagi na itong ICC. Di kaya ito na po ang dahilan kaya makakauwi na si PRRD mga kababayan. So pakinggan po natin itong buong pahayag ni VP Sara Duterte. Salamat. Nakikita ko po siya. Nasusunod namin ito. Mahal natin lahat. At inaantay natin lahat Ayan na. ang kanyang paglabas at pag-uwi. Ayan, hinihintay daw natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi ng Pilipinas mga kababayan. Ayan o, sigawan po yung tao dyan sa UK, dyan sa London mga kababayan. Kasi ang dami pong pumunta dyan na mga kababayan natin o. Talagang dinumog po si Vice President Duterte, Sara Duterte, dyan po sa UK, London. Talagang nakakapangilabot itong mga OFW dyan o. Talagang sabik na sabik sila sa isang pamumuno ng Duterte mga kababayan. Kasi alam naman natin na kamay na bakal talaga ang pinapairal ng mga Duterte. At makikita natin talagang umunlad ang ating bansa noon nung namumuno si former President Duterte. Ayan o. So ayun mga kababayan, uuwi na kaya talaga si Tatay Digong? Talagang sana no? Sana makauwi na. So may nabasa din tayong comment dito. Sabi dito, ready na daw. Ready na daw ang plane ticket ni former President Duterte. Uuwi na daw talaga ng Pilipinas. Naku po mga kababayan. Naku dyan sa comment mo ha. Maraming magagalit sa'yo lalo na itong mga pinklawan na na talagang galit na galit sa mga Duterte. At itong mga loyalista supporters na galit din sa mga Duterte ay ikakagulat itong pahayag ni VP Sara Duterte. At ngayon, mayroon din pahayag si VP Sara Duterte patungkol nga dito sa gusto siyang pag-resignin no, bilang Vice President ng Pilipinas. So may mensahe siya kay BBM. Sabi niya dito, kung gusto daw ni BBM, tanggalin niya ako. Kasi sabi ni VP Sara Duterte dito, ay kung magre-resign daw siya, ay parang tinapos niya na rin daw no, yung talagang yung mga sumusuporta sa kanya na 32 million. Kumbaga maraming nagtitiwala sa kanya. Tapos pagre-resignin lang siya mga kababayan. At sabi niya kay BBM, kung gusto niya daw, tanggalin niya daw ako. So yun yung pahayag ni BP Sara. So panoorin natin mga kababayan. Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. So betrayal daw sa 32.2 million na bumoto sa kanya. Kung gusto daw ni BBM, tanggalin niya ako. Gawin niya daw yung lahat mga kababayan. Kaso mukhang nahihirapan no, yung administrasyon ni BBM na tanggalin si VP Sara Duterte. Kasi nga talagang maraming
ah, umaayaw din sa pamumuno ni BBM. Talagang ano lang ngayon, no, nakikisakay lang ngayon yung iba diyan. Pero pag nawala na yung kapangyarihan niyan, yari yan. Talagang sabi nga patong-patong daw ang kaso sa pagtapos ng termino ni BBM. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team niyo sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May balibalita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Last 2 questions po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question, ma'am. Ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Salamat, Thank you. Ayan po mga kababayan, no? Yun po yung pinakaminsahe ni VP Sara Duterte dito nga kay PBBM, no? At sabi niya kung gusto daw akong tanggalin ng administrasyon, gawin daw nila ang lahat, mga kababayan. Kung ano yung mga hakbang nila at sabi niya pa dito, blessed daw siya kasi sa patuloy daw na kahit na daw sinisiraan siya ng administrasyon ni Marcos ay mataas pa rin daw ang ratings niya. At makikita nyo naman mga kababayan, no, na talagang dinumog siya dyan sa London. Talagang kitang-kita natin hindi lang sa survey kundi sa pagtanggap sa kanya ng taong bayan. Talagang mataas pa rin talaga si VP Sara Duterte sa survey at syempre sa tao din, no? Lalo na pag pumupunta siya sa isang lugar, makikita natin na talagang
mainit sa kanya ang pagsalubong. Talagang sabik sa kanyang tao, no? Sabik ngayon ang Pilipinas na mamuno, no, ang isang Duterte at maibalik po ng kapayapaan dito sa ating bansa. Kasi sobra na po yung nangyayari ngayon, mga kababayan. Lalo na yung nangyayaring patayan, kahit yung mga riders, no, bigla na lang sinasaksak, mga kababayan. At naglalagay na nga sila ng note sa kanilang helmet na mayroon daw silang asawa at anak. Wag nyo po akong patayin. Sabi, kunin nyo na lang sa akin yung motor ko at umalis na kayo. Parang ganun yung mga notes, mga kababayan, ng mga riders ngayon. Kasi ilang riders na po yung mga namamatay at kinukuha yung kanilang motor. Grabe yung mga mga karnap ngayon, mga kababayan, ng motor. Talagang nakakatakot po ngayon yung ating lansangan, lalo na pag nagbabiyay ng gabi yung ating mga riders. Kasi alam naman natin, pag gabi wala masyadong traffic, kaya yan yung gusto nila. Noon naman wala namang ganyan-ganyan pero ngayon matindi po Talagang sunod-sunod po yung patayan. Sabi nga ni John Beck, wala na daw less crime na daw yung Pilipinas. Kumbaga mas daw ngayon, mas maganda daw ngayon sa pamumuno ni BBM kasi wala daw patayan na nangyayari. Pero sunod-sunod po, mga kababayan, hindi lang po nababalita, no, sa mga news kasi ayaw nila ibalita. Pero nararamdaman po natin na grabe ngayon. Nakakatakot po talaga. Hindi yan ramdam ng mga mayayaman kasi hindi naman sila naglalakad, no. Hindi naman sila naglalakad ng gabi. Sa mga subdivision naman sila nakatira. Itong mga mahihirap nating mga kababayan na nagtatrabaho, lalo na kung umuwi sila ng gabi, naglalakad sa mga iskinita, nararamdaman nila yung takot. Kasi sa sunod-sunod nga na patayan na nangyayari. At grabe din ang droga ngayon, mga kababayan, no? Talagang matindi. Mayroon tayong mga nakakausap na sa mga lugar daw nila ay lantaran daw po ngayon yung pagdadrugs. Talagang nakakatakot po ngayon sa panahon ng administrasyon na ito, mga kababayan. So hanggang dito na lang po, mga kababayan. Mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo sa pahayag ni VP Sara Duterte. At dito rin po, no, so sa pag-uwi po ni former President Duterte, matutuloy kaya ito, mga kababayan? So mag-comment po kayo kung matutuloy ito. Sana matuloy kasi syempre isa po si former President Duterte sa mga magagaling na naging presidente dito sa Pilipinas. Pero dahil doon ay ang isinukli pa sa kanya, pinadala siya ng ating kapwa Pilipino sa ibang bansa, diyan sa dahig. Pero sabi nga ng ating mga kababayan, may gaba talaga, no? At may karma. So katulad niyan, yung US ay gusto nang buwagin ng ICC. So pag ganyan daw ang mga mangyayari, marami tayong mga napapanood na kapag nabuwag daw ang ICC, ay posible daw makauwi na talaga si former President Duterte. So yun yung aabangan natin, mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bagong pasok po dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.